Usapang baka na naman tayo mga idol, at ngayon nga po bibigyan natin ng kasagutan ang katanungan ng ating isang manonood. Shoutout sa iyo idol Neljon Corpin, at ito po yung tanong niya. Good day Lodi, totoo po ba na dapat hindi masyadong mataba ang inahin para active mag-hit? Ang kasagutan po natin dyan is hindi po yan totoo. Makita nyo ng mga idol kung gaano katataba yung ating mga bakang ginagamit sa pagbibreed. Pero napakabilis po nilang mag-hit. Halos isang buwan kalahati, 2 buwan after manganak nila is nag-hit na po ulit sila. Lagi ko pong sinasabi sa mga vlog ko na napakabilis lang pong maglande o mag-hit ng isang baka kapag ito po ay kondisyon yung katawan, mataba at walang stress. Yung pong sinasabi kong mataba, dapat malusog yung ating alagang baka. At paano po magiging malusog yung ating baka? Kung halimbawa, meron po tayong magandang pakain, isang klaseng pakain, 2 klaseng pakain, is tataba po at gaganda ang kondisyon ng ang katawan ng ating alagang baka. At yung iba naman mga idol, sinasabi nila na ang tataba ng kanilang baka, pero bakit ayaw maglandi? Kasi ibang procedure naman po kasi yung ginawa nila kung paano patabayin yung kanilang baka. Kung ano-ano po yung tinuturok nilang mga gamot, kung ano-ano po sinusupak nila, na napaka-stressful po ng para sa baka. Kumbaga, matabang pilit ba mga idol? Hindi po katulad ng ating mga alagang baka na natural, araw-araw, walang nagbabago sa pakain nila, sa takbo ng buhay nila. Kumbaga, natural, parehas na oras ng pagbibigay ng pagkain, parehas na dami ng bigay ng pagkain, parehas na ang oras na nandyan yung painom nila. Kaya kumbaga, wala pong stress silang nararamdaman, kaya ang bilis nila mag-hit. Unlike po dun sa iba na talagang pinapataba, kumbaga gumagamit pa sila ng mga commercial na pakain, iba't ibang concentrate na kumbaga sa tutuusin is gastos din. At yan mga idol, ang iniiwasan namin dito sa aming pag-aalaga ng baka, yan talagang malaking gastos. Kung gusto talaga natin na kumita ng maganda dito sa pag-aalagang baka, dapat maghanda tayo ng magandang pakain para kung sakali umulan o magtag-araw is laging nakaredy, walang magbabago sa bigay o pagkain ng ating alagang baka. Alam niyo mga idol, yung pagbibigay ng iba't ibang pagkain sa ating mga alagang baka is naka-stress din po sa kanila yan. Nag-a-adjust sila, nag-a-adjust yung tiyan nila, na isa rin po yan sa nagiging dahilan kaya kumbaga nadidelay po yung pag-hit o paglalandi ng ating alagang baka. Makikita nyo man mga idol kung paano po kami magbigay ng pagkain sa aming mga alagang baka. Laging wantusawa po sila para kasi gusto po namin laging kondisyon yung katawan nila, lagi po silang malusog. Lalo na po yung ating alaga is mga inahing baka, dapat nakakain po sila ng sapat at nakakainom po sila ng ayos. Gawa po ng nagpapagatas yan sa ating mga bisirong baka. Yung iba po sinasabi na, halimbawa, sinasabi na huwag mong pakakainin yung baka ng madami o kaya ng sobra kapag malapit na manganak. Kami mga idol, hindi po yung totoo. Kumbaga sa amin, kabaligtaran po. Lagi pong kahit po mga anak na yung aming mga alagang baka is lagi po talagang sawa sila sa pagkain. Tradisyon ng mga idol ng isang magbabaka na halimbawa yung mga baka is suga-suga lang sa parang, kumbaga palipat-lipat lang ng talian doon sa may mga damo. Kumbaga mga idol, hindi ko naman po yun minamasama, pero napakahalaga o napakaganda mga idol kung gusto nating kumita ng maganda dito sa pagbabaka, na magtanim po talaga tayo ng mga forages o kaya ng mga legumes na mga ganda na pwede po nating pang-suporta. O kumbaga halimbawa wala ng mga damo o nagtag-init, ganun, halimbawa lalo pag tag-init, ganan, is talagang kung hindi kakain pa rin ng ganong kadami ang ating baka nung katulad nung kinain nila nung tag-ulan, is talagang stressful po yan sa kanila at magiging dahilan po yan ng hindi nila pag-hit. At may suggest ko mga idol, kung halimbawa magtatanim kayo ng pakain ng baka, magtanim kayo mga idol nung halimbawa ng mga
pakain na hindi ka agad namamatay. Kumbaga isang taniman lang is dire-diretso na habang buhay na o habang may alaga tayong baka is mapapakinabangan natin. Katulad po ng napier at saka nitong ipil-ipil mga idol. Unlike po sa mga mais na kumbaga pagka-harvest, magtatanim ka pa ulit, pagod ulit, hirap ulit. Na kumbaga yung iba tinatamad na nangyayari ang nagsasuffer yung ating alagang baka kasi nga po wala silang makain sa mga oras na katulad yan, tag-init o kaya tag-ulan. Dalawang bagay lang naman mga idol ang pwedeng maka-stress sa ating alagang baka, sa ating inahing baka is yung halimbawa wala silang makain maayos o kaya kung halimbawa yung may anak sila na wala sa paningin nila yung anak nila is talagang mag-uungal po yan, mag-iingay. Pero makapansin nyo pag ang baka halimbawa busog, sawa sa pagkain, nakita niya yung anak dyan, hindi po mag-uungal yan. Isa rin po sa stressful na para sa baka is yung pagwawalay. Kaya dapat mapag-aralan po natin kung paano po natin iwalay yung ating alagang baka. Katulad po ng ginagawa namin, kahit mga buntis na po yung aming mga inahing baka, kasama pa rin po nila yung mga anak nila. Kumbaga, hindi po na-stress yung inahin kasi nakikita nyo po yung anak niya at hindi rin po na-stress yung bisiro kasi nakikita niya po yung ina niya. Kahit po yan ay may mga tali na o may mga busal o tusok ng ilong is nandyan pa rin po kasama na kanilang mga inahin. Isa lang alang din natin mga idol yung genetics o yung lahi ng baka na aalagaan natin. Baka mamaya sasabihin nyo na ginagawa ko naman yung ginagawa nyo, ba't ganun yung baka ko hindi pa rin nag-hit o hindi pa rin nagbubuntis, hindi pa rin nataba. Kasi baka mamaya ang mga baka nyo, mga tilos ang puwet, lawit ang tiyan, kumbaga nasa klase din o nasa genetics talaga ng baka na alaga natin ang ikagaganda ng kita natin dito sa pag-aalaga ng baka. Kung maaari mga idol, pilitin natin na taon-taon umaanak yung ating alagang baka para hindi masayang yung oras natin sa pag-aalaga at magagawa natin yung mga idol kung halimbawa mag-hit yung ating mga alagang baka ng mabilis. At magagawa din natin na mapag-hit ang ating mga alagang baka ng mabilis kung halimbawa lagi silang kondisyon at lagi silang mataba, laging malusog yung katawan nila. Sigurado mga idol, walang dahilan para ang ating alagang baka is hindi tayo bigyan ng magandang kita. Napakaganda pong negosyo nitong pagbabaka kasi talagang tunay pong may kita dito. At exciting mga idol, lalo na kung halimbawa ang type ng pag-aalaga nyo ng baka is breeding. Talagang nakakatuwa kapag umanak na o nakita na natin yung magagandang bisiro ng ating mga alagang baka. So mga idol, hanggang dito lang po muna tayo. Maraming salamat. Sana'y nasagot natin ang katanungan mo, Idol Neljon Corpin. Shoutout sa iyo. Happy farming sa iyo idol, mabuhay ka. Please like, comment, and share!